Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Sa mga dinagdag na masyado ng hindi ka panipaniwala, si Laila. Tapos itong ang ICC, lalagayan mo. Ano na yun eh. Ang pangalawang nakita kong ano sa kanila, Nald, kung sana seryoso sila doon sa sinasabi nilang nakonsensya na sila sa ginagawa nila. Talagang nakita nila grabe na ang korupsyon. Kaya nag-decide silang lumabas na. Kung sana lumapit sila doon sa grupo natin, yung mga anti-corruption na groups ng civil society o kay Bishop Ambo David, credible sana sila eh. Eh dito lumapit sila kila Mike Defensor na sa kampo ng Duterte. So nawala yung credibility nila. Plus pa yung yung ang dami nilang sinabi na hindi nakapanipaniwala eh. Sa tingin mo, Nald, ganun yung ko diyan eh. Agree ka ba sa ganun? I fully agree. Katulad nung lumabas si Saldico. Very compelling sana yung storya niya eh. Nag-deliver siya ng 100 billion, 150 billion, di ba? Kinuha niya sa mga projects. Medyo may butas lang ng konti yun. Eh. No? Pero, ibig sabihin, mas believable yun kaysa sa 800 billion. No? Ikalawa, nagumuho yung kanyang storya nung sinabi niya na ni isang sentimo wala siya nakuha. So, anong tawag niyo dyan? Falsus bonus, falsus omnibus, di ba? So, yun yung nangyari. Pero dito, mas matindi. Mas matindi dahil yung scale nung sinasabi nila, sobrang laki. Tapos, sabi mo nga, ang daming isiningit. Ang daming, dahil magsisimula nun yung ICC, idinawit yung ICC. Dahil magsisimula nun yung impeachment, dinawit yung impeachment. Ang daming dinawit na hindi na tumutugma dun sa kwento. Kaya kahit merong bahagi ng kwento nila na posibleng totoo, yung kabuuan, gumuho na. No? Dahil nga dito sa sinasabi nyo na falsus in onus, falsus in omnibus. No? Kaya, tapos yung script, medyo mali yung pagkakagawa ng script. Malamang si Mike Defensor yung gumawa ng script na yan. kaya hindi maganda yung pagkakagawa ng script, no? Kaya ang nangyayari pag pinapanood ko sila, para silang unti-unting lumulubog sa kanilang sariling kumunoy, no? Whether yung mga sundalo ay ginawa ito dahil sila ay gustong makatulong, no? Ay is another thing. Pero na-taint ng husto yung kanilang kwento. No, kaya kawawa naman, kung meron man dyan mga sincero na gustong i-expose yung corruption, medyo nasira sila. Pero Nald, ano ka ba na sa sinabi ni Ombudsman Buying at ngayon, yan na rin yung line ni NBI Director Melvin Matibag na itong nangyayaring itong 80 na ex-Marines, hindi lang yan. May lalabas pa raw sa susunod na linggo. Siguro itataon na sa anniversary ng pag-aresto kay Duterte. March 11 yan eh. Siguro itataon nila doon. Kasi another na naman na kumbaga sa kanila, special na pizza nila yan. Talagang, ngayon, may lalabas daw na 100 pa na mga personalities na may link sa military. Pwede, mga former siguro yan na mga lalabas daw yan. At ano talaga ito, sabi ni Attorney Melvin Matibag, inagrihan niya yung sabi ni Ombudsman Buying, ang habol talaga nito, mag-create ng political tipping point. Mag-trigger na destabilization. Agree ka ba doon, Nald? Well, dati pa naman, last year pa naman nila plano yan di ba? Nung September nga, muntik na eh. Tapos nung bago ng November 30, meron din uling effort. Pero nag-stick yung armed forces sa chain of command na ayaw nilang lumabas sa constitutional framework. No? Tapos yung mga minomobilize nila ay tumigil na mag-mobilize para sa destabilization. No?
Kaya sinusubukan pa nila dahil desperate na sila eh. Dahil kung magtutuloy ng trial si Digong, alam nila 99%. No, hindi na yan makakabalik. Baka nga 100% na eh. Tapos lalabas yung ebidensya na magagamit hindi lamang kay Digong, kung hindi kay Sara at sa kanyang mga kaalyado. Ikalawa, itong impeachment na halos sigurado na papasa sa Justice Committee at most probably ay papasa sa plenary. Kaya may impeach siya. So, at kinakabahan sila dahil parang kahit yung mga kakampi nila sa Senado, medyo natatahimik dahil doon sa mga kaso nila na plunder. No? Kaya siguro kinakabahan na rin si Sara at yung kanyang kampo, kaya naghahanap sila ng trigger. At ito ay isang posibleng trigger dahil napakahalaga ng timing eh. Di ba? Bakit ngayon lang sila lumabas? Halos kasabay eksakto nung ICC at saka nung impeachment. Diba? Pang-distract yan eh, ng attention. Pag-create ng kwento. Ang problema, parang mali yung script ng kwento. Kaya kung meron mang lalabas pa next week, no, ay baka hindi na ganun ka-epektibo. Dahil nga dito sa failure nitong mga unang lumabas. Baka nga lumabas pa next week yung sinasabi ni Trillanes, yung mga bumaliktad dyan sa 18. At saka siyempre, marami nang ginagawa ngayon ang gobyerno rin na pang-counter. Hindi naman ano na lang diyan. Katulad niyan, si Attorney Melvin Matibag. Sa Wednesday, pinatatawag niya na yung mga yung 80 na yan. Pati si Mike, pati nga yung asawa ni Mike Defensor kasama sa pinapatawag. Kaya sabi ni Mike, bakit pati asawa ko kasama? Kotse ng asawa mo yung ginamit eh. Tapos dun pa sa kanila nagmi-meeting lagi. So sa tingin mo, Nal, kahit may mga ganyang plano, hindi magpo-prosper yan tulad din ng dati. Saka nung panahon, ang pinakamatindi ng political tipping point na posibleng sa mga supporters ng Duterte, yung pag-aresto kay Duterte noong 2025, di ba? Yung March 11. Ay nanawagan sila noon ng rally sa Liwasan, ilang araw yun. Hindi naman nakapag-create ng hindi tulad natin sa EDSA People Power 1 at yung EDSA People Power 2. Nung hindi binuksan yung envelope sa impeachment ni Erap, naglabasan na yung mga prosecutors, tapos nagkita-kita na doon sa EDSA Shrine, sa may EDSA Ortegas. The following day, lalong dumami hanggang nung ikatlong araw, hindi na nakontrol ni Erap. Yan yung totoong people power. Gusto nilang i-create yung ganon, pero hindi nila nagagawa. Kahit pa sa ganitong expose nitong 18 Marines na ito, tingin mo na magagawa nila yan? Dahil lang dyan, umadagdagan pa ng 100 na yan? Paano nga ang tawag ko dyan, damaged goods na eh. Na-damage na eh. Kaya ako sa kanila, back to the drawing board. Plano uli. Plano uli ng mas maayos. Dahil sira na eh. Sira na yung kwento rito eh. Sira na yung kanilang credibility. No? Kaya kung ako sa kanila, back to the drawing board. Plano uli ng bago. Parang kanyan eh. Iba yun, yung pulburon video. Inaasahan, makaka-trigger, di ba? Nag-fell flat. Hindi naka-trigger. Di ba? Tapos yung arrest ni Digong, hindi rin naka-trigger. Di ba? Tapos si Amy. Yung mahabang speech ni Amy. September 21, yung nagkagulo sa Mendiola, hindi rin naka-trigger, di ba? Tapos yung sumunod na rally, bago noong November 30, di ba? Hindi pinayagan ng Iglesia ni Cristo na sumama yung mga DDS. Pinayagan lang si Amy na talagang binanatan yung kanyang pamilya. Hindi rin naka-trigger. So baka kinakailangan nila ng mas magandang trigger. Yung may magandang script. No? Dahil hindi pwedeng maglalabas ka ng corruption cases tapos sasabihin mo hindi ka nakakuha ni isang sentimo. O katulad niya, kay Baligod, naglabas ka ng mga testigo tapos nagba-backpedal ka. Pabago na ng pabago yung kwento. O kaya, ay nako. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog,
Kapag buklod ay may pag-asa, Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.